Mabuhay lungsod ng Batangas! Mabuhay lungsod ng Batangas! Mabuhay lungsod ng Batangas! Mabuhay lungsod ng Batangas!
Mabuhay lungsod ng Batangas. Mabuhay lungsod ng Batangas. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating programang Palakat Streamline. Ako po si Alvin Remo. Magandang umaga, lungsod ng Batangas. Ako po yung lingkod, Vanessa April Villena. Magandang umaga ba? Good morning po, Sir Alvin. Happy Ayan. Friday po. Happy Friday. At sa ating second live para po sa buwan ng pagpasok ng 2026, Yes po. makakasama po natin si Councilor Mamshi Ched Ched Atienza. Atienza. Good morning, Good morning Mamshi. po, Ma'am. Good morning, Alvin. Good morning, Van. At good morning po sa lahat ng nakasubaybay sa online streaming ng Palakat. Magandang Ayan. umaga po. Good morning So, kumusta po. naman po kayo ngayong umaga, Mamshi? Maganda naman po ang umaga natin. Lagi nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na tayo po ay masigla at malakas ang katawan. Ayun. So, Mamshi, ngayon po ay pang ilang term yun na po as City Councilor? Alvin, ako ay last term na ngayon. Apo. Ayun. Tatlong term na po ng inyong Ng Ma'am paglilingkod, Ched. yes. Ayun. paglilingkod. At syempre, suking-suki sa Palakat Streamline. Opo. Ayan. Opo. So, pwede po bang mabigyan niyo po ng information ng ating mga kababayan regarding po sa mga
past committees na hinawakan niyo po sa sanggunian? Opo. Alvin, nung una at padalawang termino ko ay nagpapasalamat sa pagkat tayo pinagtiwalaan sa mga committees ng Committee on Agriculture and Cooperatives, Ayun, opo. Committee on Women and Family and Children, at saka sa ngayon ay yung Committee ng Codification. Ito po yung committee nyo ngayong Ngayong term na term ito. po na ito, opo. Pero nung nagdaan 2 taon, ako ang naghawak ng Committee on Women, Family and Children. Apo, yun Ayun. nga. Okay. Ayun. So, nabanggit nyo po dati na meron po kayong ipinasang MOA regarding po dito sa agriculture. Pwede pong balitaan nyo po kami tungkol po dito. Yes po. Alaman po natin na ang ating Mayor Marby ay nakatutok po yan sa ating pong agrikultura. Tama po. At kaugnay po niyan ay may pinasa po tayong MOA, may 2 linggo na po ang nakakaraan, tungkol po sa city government at po doon po sa NABI Corporation. Yung pong NABI Corporation, yun po ang may-ari ng 13 hektaryang lupa dyan po sa San Pedro. Bakit po nagkaroon ng MOA? Sapagkat yan pong MOA sa city government at sa NABI Corporation, tatamaniman po yung pong 10 hektarya na lupa ng mga gulay. Saan po gagamitin yung mga gulay na yon? Yung po ay alam naman po natin na nasa puso ng ating Mayor Marby ay meron po tayong 2 eskwelahan na iyan po ay Bulbok at yun po Balete. Opo. Balete. Ongoing na po ang feeding doon. Yung pong makukuhang mga gulay doon ay yun po ang gagamitin na pang-supply doon po Ayun. sa feeding. Opo. Pero sa ngayon po, ang ginagamit po doon ay yung pong galing sa mga barangay, Opo. lalo po sa barangay na Balete. Opo. Ma'am, share lang nga po tayo Ganda po nag-start yun. para po dito sa ating feeding para sa mga selected schools sa Batangas City. Kung di pa ako nagkakamali ay November. November. At Opo. nadoon po kami ang Team EBD, ang ating pong mayor, at nasaksihan po namin yung pong feeding na ginawa doon sa ating Opo. mga estudyante. Opo. Opo. Ang Tama frequency po po yun. nito, Ma'am, ay everyday? Yeah. Yes. Basta may Everyday. pasok ang mga bata. Yeah. Opo. At tanghalian. Opo. Lunch lang naman. Ayun. Opo, so ito po ang tawag po dito sa ating programa ay yung mag-aral at mananghalian. mananghalian. Opo, Oo. na sinimulan po natin noong November 2025 at isa po sa mga priority projects po. At naulit po ni Ma'am Ched na meron pong mga committee, yung mga chairmanship po ninyo, chairperson po kayo ng mga nasabing committee po sa inyo pong term. So, ang advokasya po ninyo bilang isang public servant, ay alam po natin na isa po doon ay agrikultura. Opo. Kaya naman po kayo ay nai-assign po or blessed po tayo na yun po ang napapapunta po sa inyo ng mga committee. Gusto ko rin idagdag pa, Alvin and Yes Opo. po. Bukod po doon sa pagtatanim ng gulay, Opo. yun pong meron po tayo na establishment ng rice production. Ang target po ng Opo. City Agriculture's Office ay 20 hectares. At yan pong 20 hectares na yan ay naroroon po sa barangay Libho, barangay Bulbok, at doon po sa Santa Rita Calzada at Upland Rice sa Talahib. Pandayan. Pandayan. Opo. So, naalala ko dito sa Barangay Libo, si Mayor mismo yung nagtanim na Yeah, talagang oo. nakapakpa. Talagang parang isang magsasaka nagtatanim ng ating mga gulay or mga pananim. Yun po. Kasi gusto ng ating mayor na ang layunin ay magkaroon tayo ng supply ng bigas dito sa lungsod. Kung hindi man sapat, ay mabuhay ang Apo. rice production Apo. dito sa lungsod ng Batangas. Opo. So, nabanggit po ninyo yung ating pong committee. Kayo po ay chairperson ng Committee on Agriculture. Yeah. Opo, yun po ang isa sa inyong mga hinahawakang komite, kaya po kayo ang laging abala po sa mga programa na tungkol po sa pang-agrikultura, lalo-lalo mga kapatid po natin sa OCVAS, yan, lagi Yes, po natin oo. kasama sa mga Binabati natin ang Opo. ating mga kasamahan dyan. Napakasisipan Opo. sa pangunguna po ng ating Ma'am Flora Alvarez. Ayun. Oo. Sige po. May Ayun. mga ilan pa po ba kayo mga chairmanship Na hinahawakan po ngayon. Apo, at na naging isang advokasya nyo na rin po bilang public servant?
isa lamang naman ang pangunahing advokasya ng inyong Ma'am si Ched Atienza. Ang makatulong sa ating mga mamamayan dito sa lungsod sa abot po ng ating makakaya. Ayun, opo. So, Ma'am Shi, para lang po reviewer para sa ating mga kababayan, ano po ba yung mga nagdaang ordinances na ipasa po ni Ma'am Shi Ched at paano po ito nakakatulong sa ating mga kababayan? Alvin and Apo. Amban. Hayaan po ninyong may basahin po ako dito Sige para po. po mas mapadating sa ating mga Yes. kababayan ang ating pong mga ordinansang Yes. mga naipasa. Opo. Sa termino po ng pinagdaanan ng paglingkuran, nasabing ang naisabatas, ang Mechanization of Farm Machineries and Equipment, Organic Agriculture Code of Batangas City, and local implementation ng Kadiwa Program. At sa kasalukuyan pa rin pong binubuo ang Fisheries Code ng lungsod. Ang mga batas o ordinansang ito ay malaking tulong upang higit na mas maayos, mapangasiwaan at mapakinabangan ang sektor ng agrikultura at pagsasaka kung anong meron ang ating likas na yaman sa lungsod. Ayun. Nakapagpasa din po tayo ng ordinansang nagre-regulate sa exemption ng mga kooperatiba sa lungsod mula sa payment ng applicable taxes, fees, and charges. Ordinansang regulation ng marketing ng breast milk substitute, breast milk supplements, and related products upang higit na maisulong ang breast milk at breastfeeding bilang nag-iisang pinakamahusay na pagkain ng mga bagong silang hanggang sa 3 taon ng paglaki. Ayan, maganda po yan sa mga mamis. Ayun. Kaugnay po nito ang ordinansang nagpapalakas sa local health nutrition programs para sa mga ina at bagong silang na sanggol sa kanilang first 1,000 days. Ayun. Ito po ay nakasentro sa maternal and neonatal health and nutrition ng mag-ina. At sa sektor naman po, miyembro ng ating pamayanan ng mga solo parents, ang mga anak nila, mga programa, serbisyo, pribilehiyo at benepisyo mula sa available na pondo ng ating lungsod. Yun. Yan po tungkol sa ating pong mga solo parents. Yan po ay wag pong mag-aano yung iba kasi hindi naman po mapapagsabay-sabay natin Opo. Yes. dahil Sa po isa sa Opo. inaano po ang pondo ng ating city. Kasi Opo. marami pong napunta sa akin na nagkaroon po tayo ng adoption sa national law, dyan po sa mga benepisyo ng solo parent, Opo. ay bakit daw sila ay wala? Ay, yun po naman ay may mga criteria po ang ating CSWD para makakuha po ng benepisyo ang ating pong mga solo parents at ang kanila pong mga anak. Ayun. Ayun, So, Ma'am oo Shi, nga speaking po. po sa solid parents, alam po natin madami na sa Yeah. atin ng mga solid parents. So, pag-apply po nito ay sa CSWD. Yeah, doon po, Opo. doon po kayo mag-a-apply at ang CSWD po ang nagdi-distinguish kung sino po talaga ang dapat bigyan Opo. ng mga benepisyo ng solo parent. Opo. Ayun, pero speaking of benepisyo po, ano po usually yung mga benefits na nakukuha po nila? Opo. Yan po ay doon po sa dumaan po sa aking opisina na adoption po yan ng national government. Opo. Adoption sa ating national government. Yan po ay 1,000 per month. Opo. Inuulit ko po, hindi po lahat ng solo parent ay nakakakuha po Yes. niyan. Opo. Sa kanila po namang mga anak ay priority po sa educational assistance at ang kanilang mga anak. Ayun. okay. So, dahil nga po may ilang medyo mataas din po ang numero ng mga solo parents. Yes. Kumbaga Oo. po, sa kadamihan po ay hindi po muna malalahat pero as much as we Yes can po sa government po. Aha. At yan po ay Oo. ibinibigay quarterly. Yes. Quarterly. Sa solo Opo. parents po. Oo. Kaya yun po ay Opo. 3,000. Opo. At para po 3,000. din sa kaalaman ng ating mga manunod at yung mga nagnanais po na makakuha ng benefits, tayo po ay sumusunod din lamang alinsunod doon sa mga national na batas. Ano po, Ma'am Yes, Shi? tunay po yan. Tunay po yan. So, may iba po kasi na may mga notion na sa atin daw po nanggagaling ang mga batas. Pero tayo po ay, kumbaga naka-align lamang din po ang ating mga mga
batas dito sa ating Yes po. lungsod. Yan po ay yung batas po ng national at ina-adapt lang po natin dito sa lungsod ng Batangas. Okay. Ayun po. So may mga ano po tayo, nabanggit nyo na po ang inyo po mga naging ordinansa at alam po namin isa po ito sa inyong mga talagang inisyatibong personal na gusto po natin makatulong po sa ating po mga kababayan. So bukod po dito sa atin pong pagiging isang public servant, bukod po sa atin pong responsibilidad bilang serbisyo publiko, may mga programa po ba si Ma'am Shiched o mga proyekto na nanggaling po sa personal pong intensyon or mga programa pong pang-personal? Ang inyo pong lingkod, Ma'am Shiched Atienza, ay ang akin pong bilang pong chairperson ng komitiba ng agrikultura ay napakalapit po sa puso ko yan. Kaya po ang inyo pong lingkod, lagi ko pong sinasabi na pangalawa ko na pong tahanan ang OCBAS. At hindi lamang po sa ating magsasaka, pati po sa sa kooperatiba. At ang inyo pong lingkod ay lagi pong naroroon, lagi po tayo nakikibahagi pagka tayo po ay naiimbitahan. Sapagkat kaya po ako active ay sa active sa mga programa po ng ating OCBAS sapagkat at ako po ay napuntang personal doon pagka po may mga assembly sapagkat gusto ko pong malaman sa kanila kung ano pa ang pwede na magawa ng inyong lingkod, Ma'am Shiched Atienza, na ordinansa para po mas lalo po tayong makatulong sa ating pong mga magsasaka at sa linya po ng kooperatiba. Ayun, opo. Ayun. Dahil bukod, ito pong chairmanship po ni Ma'am Shiched ay Committee on Agriculture and Cooperatives. Yun, magkasama po. Kaya pag may mga assembly po, makikita po natin si Ma'am Shi. Yung mga General Assembly ng kooperatiba, lagi po nadyan si Ma'am Shi. Ayan. Opo. So alam natin, Ma'am Shi, sa pagdaan ng mga panahon, lagi may mga pagbabago. So ano po ang sinasagawa ninyo para po makasabay po kayo sa uso at kumbaga may innovation po ba kayong ginagawa para sa service? Alin pong sa service? Ayun po paano po yung innovation? Mga halimbawa? programa po ninyo, mga Meron po ba kayong page na halimbawa para Facebook mas page, madali po para kayong mas- ma-reach ng mga ma-reach? tao? Yes po. Tatapatin ko po kayo ang inyo pong Ma'am Shiched Atienza. Hindi po ganong kateki. Ano Opo. po, Tama. inamin ko po yun. Hindi po ako ganong kateki Apo. pagdating po sa social media. Pero ang pagtulong po ng inyong Ma'am Shiched Yes. Atienza ay alam po naman ng ating mga kababayan na basta po lumapit sa akin at kaya Yes po. ko, ay talaga po namang aking natutulungan. Apo. At saka po si Ma'am Shi, kahit po isang chat lang po sa kanyang personal Yes, account, personal Yes. account ay po. sumasagot Opo. talaga. At syempre, Oo. opo. At syempre, shoutout sa masisipag niyo po ng mga staff, Ma'am Shi. Yeah, sige po. Na siyang naghahawak po Gandang ng umaga inyong po sa inyo. may- Tama po ang sabi ni Alvin. Basta po, kahit po ako, Sa personal na, apo. alam po naman ninyo na medyo ang husband ko ay medyo, din po naman nating masasabing may edad na. At tunay naman nga po. At binabati ko nga pala po ang aking pong hobby na si dating Bukal Sering Atienza. Ay, Tito Sir Hing, good morning Magandang po. umaga po, Bukal Sir Hing. Good morning po. At syempre po, may Facebook page po si Ma'am Shiched. Ito pong Ma'am Shiched Atienza na meron na pong ilang thousand na followers. So, Ayun. ito po sa pangangalaga din po at minamanage po ng kanya pong staff. And also, kayo din po, nakikita po namin may mga replies po kayo dito sa inyong Oo. Facebook page, sa mga inquiries. Personal na sumasagot si Opo, Ma'am Shi. personal pong sumasagot. Basta't may oras si Ma'am Shi. at Basta, walang basta nga po kaya ko, Apo. ay Apo. tutulong po ako. Ayun. Meron- At ako po na may pamanin ninyo, doon po sa iba na talagang hindi, mamisan-misan po, Apo. hindi po ako nakakarating sa kanila po mga invitasyon, ay pasensya na po kayo. Ay personal lang pong dahilan. Opo. Ayun. So mamaya po sa pagbabalik ng ating programa, ilang pang detalye at updates sa pagiging counselor syempre ng ating Ma'am Shiched Atienza sa pagbabalik ng ating programang Palakat Streamline. Palakat Streamline. Pangulo! 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 Tulungan
tulungan niyo po kami! Pangulo, tulungan niyo po kami! O bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ito po, 1,000 na pong nilalagnat ang anak ko! Saglit mo na. Upo muna. Titingnan natin ang bata. Oh, mainit nga ang bata. Upo muna. Salamat po. Hello? Maki, saglit ka't malapit ka naman dito sa bahay, may pasyente lang tayo. Kailangan lang matingnan ng bata. Sige, okay, salamat. Pangulo, magandang umaga po. Ano pong nangyari sa ating Tingnan mo pasyente? muna ang ating bata nga rin. Titingnan Mataas ang lagnat. Oo, sobrang taas nga ng lagnat, ha? Mami, sobrang taas po talaga ng lagnat na 40.1 po. Pangulo, kailangan na po nating dalhin sa ospital ang bata. O sige, tatawag na tayo sa 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Magandang umaga po, 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Mabilis na alagang medikal. Ako po si Cheche. Ano pong mapaglilingkod ko? Magandang umaga. Meron po kami ipa-ospital. Sa bata pong mataas ang lagnat, na-check na po ng aming BHW. Maraming salamat po sa mabilisang aksyon, Pangulo. Maaari ko po bang makuha ang personal details po ng pasyente? Ano po ang pangalan ng pasyente at saan pong barangay kayo nakatira? Thank you po. Hold ko muna po kayo habang i-coordinate po sa ospital. Huwag niyo muna po ibababa. Puno na po ang inyong ospital. Siya, tawag na lang po ako sa iba pa nating partners. Salamat po. Medical Center, ano pong may paglilingkod? May bata po tayong pasyente. 6 na taon, mataas ang lagnat, mababa ang oxygen level. Kailangan po nating maasikaso agad. Paki-inform po sila na maghahanda na kami. May vacancy sa traffic Emergency bed kami, may available pong doktor, oxygen supply at gamot. Ihahanda na po namin ang admission. Pangulo, good news po. Tanggap po tayo sa medical center. Naka-standby po ang mga doktor, gamot at gamit na kailangan. Maaari na po kayong tumuloy doon ngayon. Mag-iingat po kayo. Sa panahon ng pangangailangan, merong mag-aalaga. Ang 24/7 EBD Health Emergency Hotline. Isang inisyatibo mula kay Mayor Marvy A. Marino, katuwang si Congresswoman Beverly Rose A. Dimacura, para ang bawat Batanggenyo ay mayroong mabilis na alagang medikal. Ano gayong 24/7 Mayor's Action Center Hotline? Ang 24/7 Mayor's Action Center Hotline po ay isang proyekto ni Mayor Marvy A. Marino na mabilis na aalalay sa mamamayan. Ito po ang re-responde, aalalay, magbibigay impormasyon o magkokonekta po sa anumang ahensya tungkol sa medical at burial assistance, scholarship at health card program. At higit po sa lahat ay sa emergency medical assistance ng 24 na oras, Sabado po man o Linggo. Bakit ka kailangang tumawag sa hotline? Relax po sir. Kailangan po nating tumawag sa hotline. Una, kung may katanungan po tayo sa medical at burial assistance, scholarship at healthcare program sa pagkakataon na malayo po kayo sa City Hall. Para mabigyan po kayo ng tamang impormasyon o maikonekta sa tamang ahensya. O kaya sa oras ng lampas na po ng alas 5 ng hapon at sa araw ng Sabado o Linggo. Paalala lang po, sa regular na araw at oras ng opisina, maaari na po kayong dumiretso sa opisina ng Mayor's Action Center sa City Hall o sa ahensyang inyong ninanais po. Padalawa po, kung may nangangailangan po ng emergency medical assistance o medical attention at gusto po ninyong makatiyak sa availability ng ospital na inyong pagdadalhan. At sa kahandaan na rin po sa mga kinakailangan yung atensyong medical. Paalala pong muli, ang 24/7 Mayor's Action Center Hotline po ay dinisenyo para sa mabilis na alagang medical. Kung kaya, sa oras po ng mataas na level ng emergency, hinihikayat po natin na bukod sa agarang pagdadala sa pasyente sa ospital, ay maaari po kayong tumawag sa hotline bago po tumungo or habang papunta sa ospital. Ito po ay para matiyak po natin ang kahandaan at kakayahan ng pinakamalapit na ospital na makakatulong sa inyo. Pwede kang kahit walang EBD card ay tumawag? Pwede po. Kahit wala po kayong EBD card, handa pong umalalay at sumagot ang 24/7 Mayor's Action Center sa inyong pangangailangan at mga katanungan para sa medical at burial assistance, scholarship at health program. Kung ang kinakailangan naman po ninyo ay emergency medical assistance or medical attention, pwede rin po
aalalayan din po kayo bago tumungo o habang papunta sa ospital para makatiyak po tayo sa kakayahan at kahandaan ng pinakamalapit na ospital na makakatulong sa inyo. Tandaan lamang po, para maka-avail sa mga benepisyo ng EBD Health Card Program, para sa bayarin, siguraduhin lamang po na kayo ay qualified. Ibig sabihin kayo po ay Batanggenyo, residente ng at least 1 taon mula sa araw ng inyong aplikasyon. Pwede kang diretso na sa ospital kapag talagang emergency? Opo, pwede po. Yan ay dahil meron din po tayong personnel sa bawat hospital partners para umalalay sa inyo. Doon sa video, nagpunta pa sa Pangulo. Kailangan pa talagang dumaan sa Pangulo? Depende po ito sa sitwasyon o kalagayan ng inyong pasyente. Gayunpaman, hinihikayat po natin na humingi kayo ng tulong sa inyong mga punong barangay hanggat may pagkakataon po. Iyan po ay dahil bukod sa tiwala po ang ating mayor sa kakayahan ng ating mga punong barangay, sila po ang may kakayahang maglaan ng sasakyan na maaaring maghatid sa inyo sa ospital at tumawag ng DHW para makuha ang kalagayan at vital signs ng inyong pasyente na malaki po ang maitutulong para maitawag ng operator ng 24/7 Mayor's Action Center sa ospital para mapaghandaan ang pagtugon sa inyong medical na pangangailangan bago po kayo dumating. Pag hindi nakatawag at walang EBD, tatanggapin ka po sa ospital? Opo ma'am, tatanggapin po. Ayon po sa batas, lahat po ng ospital ay may obligasyong tanggapin at bigyang pansin ang lahat na nangangailangan ng medical attention. Gayunpaman, para maka-avail po sa mga benepisyo ng EBD Health Program, para sa bayarin, siguraduhin lamang po na kayo ay qualified base sa mga nasabing qualifications. Busy pa ang linya ng hotline, ano pong dapat gawin? Kung busy po o hindi po makontak ang hotline, pwede po kayong mag-text. Sa lalo't madaling panahon na makaluwag na ang operator, siya po mismo ang tatawag sa inyo para umalalay. Kung wala pong signal ang inyong telepono, ngunit meron naman po kayong internet connection o data, maaari nyo pong kontakin ang hotline gamit po ang Viber. Ito po si Rica Isla ng 24/7 Mayor's Action Center Hotline na handang maghatid ng malasakit at mabilisang aksyon sa mamamayan. Magandang araw po at maraming salamat po. Buti na lang at may 24/7 Mayor's Action Center. Maraming salamat po.
Buhay Lungsod ng Batangas. Palakat Streamline. Palakat Streamline. At muli po ako nagbabalik ng ating programang Palakat Streamline. Ngayon pong araw ng Biyernes, February 6, 2026. Kami po ang kasama nyo ngayong umaga, Alvin Remo. At Vanessa April Villena. At kasama rin po natin si Ma'am Shi, Ched at Yensa. Pero bago po natin pagpatuloy, atin po po nang batiin ang mga online viewers po natin. Yes, opo. Good morning po, Konsihala Ched, mula po kay Girlie De Torres at Yensa. Yes. At syempre, good morning po kay Sammy Montales Ebora. Kay Mercy Bien, good morning po sa aking boss, Ma'am Shi Ched. Ayan, good morning Ma'am Shi, mula kay Candy Alihaga Cantos. At kay Friska Haber. At narito, meron pong katanungan kung meron daw po itong mga libreng rehistro ang ating civil registrar. Since ngayon daw po ay buwan ng Pebrero ay Civil Registration Month. So, pwede po kayong magtungo or magsadya po sa ating tanggapan ng CRO para po mai-confirm po natin ang mga activities po na sinasagawa po ng ating CRO ngayong Civil Registration Month. At good morning po sa inyong lahat, Ma'am Shi, at sa lahat na lahat ang galing sumayaw. Evelyn H. Gutierrez. Ayan. Ayun. So, sige po. Nandito po ang City Civil Registrar's Office ng Batangas City po. Ang anunsyo lamang po na meron po sa kanilang Facebook page bilang bahagi po ng Civil Registration Month po ay yung kanila pong jingle making competition. So kung kayo po ay may mga katanungan tungkol po doon sa mga libreng rehistro po ng mga birth certificate po ito. Usually ilan lang ito sa mga ginagawa. Pero may mga ano po tayo, binibigay po tayo mga discount doon po sa mga late registration. So, maaari po kayong tumawag sa kanila pong telepono, 723-2042. Ayun. At syempre, pahabol na bati, nanonood at nakikinig. Si Councilor Andrea Macarei. Good morning po, Ma'am Shi, Sir Alvin, and Ate Van. Ayun, hello po. Good morning po, Councilor Andrea. Binabati ko rin po yung sister kong nanonood. Ayan, hello po. Salamat po sa panonood. So, kanina po, nabanggit po natin ang mga programa po ni Ma'am Shi, mga proyekto, ganun din po ang mga hinahawakang komitiba. Ngayon naman po, ano po yung mga plano po nating mga ordinansa na maaari nyo pong ibahagi sa atin pong mga manonood. Okay. Alvin and Van, sa last term ko, nais ko pong makapagsulong ng codification. Ano po itong codification? Ito po ay proseso ng pagtitipon, pagsasaayos, at paglilinis po ng lahat ng mga ordinansa na naipasa ng isang bayan o lungsod sa loob ng mahabang panahon upang pagsamasamahin sa iisang dokumento o libro. Yun po ay, kung tawagin po natin, ay code. Yung code. Opo. Ginagawa po ito para matukoy ang mga ordinansang luma o lipas na lang panahon. Yung po tinatawag nating obsolete na. Ang mga ordinansang nagkokontrahan, yung pong conflict, at para madaling mahanap sa pamamagitan ng pagsama-sama ng mga ordinansang magkakahiwalay, subalit magkakaugnay. Pwede din po sa codification na yan, pwede pong mag-codify ang SP ng Investment Incentive Code, Market Code, Zoning Code, Coastal Resource Management Code, Animal Welfare and Control Code, Senior Citizens and PWD Code. Sa mga nakalipas pong termino, marami-rami na rin po
ang mga bagong batas ng lungsod na napapanahon ng maisailalim ito sa masusing proseso ng review ng codification. Ban Alvin, kung tayo ay mabibigyan ng pagkakataon ng malakas na katawan, ito po bago po matapos ang aking termino, ito pong sinasabi ko pong codification na ito, ito po ay malaking tulong po sa ating lungsod. Tungkol po iyan doon sa mga ordinansang, mga naipasa na mga luma na pong ordinansa para po madaling mahanap po ng ating pong mga nangangailangan. Madali pong mahanap. Yan So, po ang codification. Yan po. Na hindi po lingid sa kalaman ng ating po mga kababayan ay may mga ganito po mga komitiba na ang atin po talaga mga city councilors po talaga ay para mga senador na gumagawa po ng batas, ordinansa. Yan po ang talaga mga main duty po ng isa pong city councilor. At yung nabanggit niyo po kanina, Ma'am Shio, maganda po yung innovation kasi sabi niyo po, meron nga pong mga ordinansa na mga luma na, may conflicting. So sa pagdaan nga po ng panahon, maganda po yung committee po na inyong hinahawakan. Yes, Bad. At yan naman po ay hindi ko magagawa. Hindi ko po magagawa kung hindi namin po pagtutulong-tulungan. Pangunguna po ng ating Vice Mayor at mga kasamahan ko pong konsihal. At gusto ko pong malaman po ng Lungsod ng Batangas na kami po sa Sangguniang Panglungsod, kami po ay nagkakaisa. Kami po, Team EBD, nagkakaisa po. Maganda po ang aming samahan. At basta po may binigay ang ating mayor na for approval, kami po ay nagkakaisa. Ang pinag-aaralan po namin, may kanya-kanya po kaming komitiba. Pero pag ang isa pong komitiba ay dinala, nagpasa ng isang ordinansa, yan po ay pinagsasama-samahan po namin. Kaya po, ito po ay maisa sa katuparan dahil na rin po sa tulong ng aking pong mga kasamahan sa Sangguniang Panglungsod. Ayun. So, Ma'am Shi, tinuturing po kayo ang mother figure sa Sanggunian. So, ano pong advantage ng pagiging babae at ina dito po sa ating konseho? Alam mo ba, mataas po ang pagtingin sa mga kababaihan. Yes, tama po kayo, Ma'am Shi. Siguro po, dahil po, lalo po sa halimbawa po, sa healthcare. Kaya po mataas ang pagtingin sa mga kababaihan. At sa atin po sa social welfare, sa education. Yan. Kaya po mas mataas po ang pagtingin sa atin pong mga kababaihan. At syempre sa sa konseho kapag ka po may nanay, parang alagang nanay. Yes. Kaya nga po yun po ang aking alias. Mamshi. Kaya po, ang tawag lagi po nila sa akin ay Konsehala Mamshi. Konsehala Mamshi. Sinabi pong Mamshi, yan po ay si Konsehala Ched Atienza. Mamshi, curious lang ako, sino po ang nagbasag sa inyo ng Mamshi? Sa totoo lamang po, alam po naman ninyo, ang inyo pong Konsehala Ched Atienza ay nung unang sabak ko po sa politika, talaga pong hindi po ako kilala. Ano po, ang naging parang nickname ay ang sa akin niyang Mamshi ay ang aking kaisa-isang anak na lalaki na si Serge Atienza. Yan po ang aking mentor, si Serge po. Hello po, hello, Serge. Yan po ang nag-anak sa akin ng Mamshi. At salamat Serge, at kilala na ang iyong Mamshi. Ang tunay na ina ng EA Serge Atienza. Good morning po, EA Serge. Di ba hindi ko akala si EA Serge pala ang pangalang Mamshi. Para umuso din po kasi ang term na Mamshi noong time po ng Mamshi Ched. Oo. Siya po yung unang sabak nga na Mamshi. At saktong alagang ina, serbisyong Atienza. Talagang Mamshi. Yan ang slogan ni Mamshi. So napapag-usapan na natin ang family band. Yes, So dahil nga po na nabanggit po ni Mamshi, ang bansag pong Mamshi ay galing po kay dating konsehal Serge Atienza. At ngayon ngayon naman po yung EA Executive Assistant for the City Mayor po, si EA Serge. So kumusta po ang suporta ng atin pong family, inyong pong pamilya, mga kaibigan, sa atin pong pagsabak sa pagiging lingkod bayan? Napakalaking bagay po niyan, yung suporta po ng family.
tulad po na sabi ko kanina, ang inyo pong konsehala Ma'am si Chad Atienza, noong pong una ay talagang hindi po ako kilala. Hindi po ako kilala. Dahil po sa suporta ng pamilya, malaki pong bagay sa akin na suporta. Lalo po ang aking anak, si Serge, at si Konsehal, at ang ating pong bukal, Sir Hing Atienza, na sila po ang naging advisor ko, naging mentor ko, at napakalaki po ng suporta nila sa akin. Dahil po sila, alam naman po ninyo na ang pamilya Atienza ay talaga pong napakatagal na pong nagsiservisyo dito po sa lungsod ng Batangas. At sa pamilya po namin, napakalaki po ng suporta sa akin pagdating po sa politika. Opo. Yan. Ma'am, she's being supported po ng dating konsehal, dating bukal. Ngayon po ay meron po tayong vice mayor. Is there a time na humihingi din po sila ng advice from you? Oo naman. Humihingi sila ng advice pagka yung sa mga alam nilang ako ay isang ina. Yes, opo. Humihingi sila pagka yung motherly advices. At lagi, at yan nga po ay may kasabihan tayo na mothers knows best. Yes, opo. So, kamusta po kayo sa bahay dahil ang dating Bukal Sir Hing ay naglingkod, ang Konsehal Serge Atienza at ngayon po yung Vice Mayor at kayo po yung Konsehal po ng Bayan. So, kamusta po kayo sa hapag? Napapag-usapan na po ninyo ang mga ganito pong bagay. Kunyari po, hindi dapat ganito, dapat hindi po ba bawal mag-usap ng politika pag nasa bahay? May pagkakataon na pagka kami, lalo pagka nag-get together po. Ay hindi muna namin napapag-usapan sa politika. Pero pag may time na ako mismo ang humihingi sa kanila ng advice, lalo kay Bukal Sir Hing, kay Konsehal Serge, at sa ating Vice Mayor. Lalo pag mayroong propose namang ordinance ako, tinatanong ko kung anong maganda pa dito, kung ano pang may sasuggest nila, para mas mapaganda. Opo. Curious lang po ako, pag sa bahay po ba, kayo po ba ay konsehal? Si Vice po ba ay Vice? Kumbaga ay ganun, Councilor Vice Mayor po ba ang tawag niyo? Hindi naman. Ang hindi tawag, naman po. alam nyo, alam ni Vice yan. Ang tawag ko sa kanya ay Neng. Neng. Lalo pag ako'y magte-text, laging Neng. Siyempre, pagka may mga ng ibang tao, hindi ko naman pwedeng tawagan. Yes po. Vice Mayor. Kita naman ninyo ang ating Vice Mayor, napakasimple lang niya. At sa tunay, ako po'y napakasaya at ako po'y may 3 apo. Diyan po kayo sa ating pong Vice Mayor at kay Konsehal Serge. Opo. Paano po ang banding nyo sa inyong mga apo? Yung aking mga apo, yan pag walang pasok, ay dinadala sa akin ni Konsehal Serge. At alam niya na pag nasa sa amin, yung aming 3 apo, ay ang Bukal Sir Hing. Ay yan ay bumabangon yan at yan ay lumalakas pag nakita ang kanyang ang mga apo. Okay, yan ang mga giliw sa mga apo na tatalino at napakalusog. Apo, si Santi, tama si Santi, si Fonsi, at si Serena. Yun. Hello sa inyo, mga cutie kids. Sa mga apo ni Ma'am Shed. Nakikita nga po namin, nagti-TikTok din po sila ni Vice Mayor. Hindi ka po niyayayang mag-TikTok? Niyayaya ako ni Santi. Alam niya, niyaya ako. Ay, sabi ko, hindi ako pwedeng mag-TikTok. Opo. Mamaya po, ayayin po namin kay Sir Alvin. Ayan. So ngayon po first quarter po ng 2026, meron pa po kayong mga nakaschedule na activities na gagawin? Kahit po yung sa office lang po nyo? Siguro yung activity ngayon first quarter ng 2026, antayin na lang natin siguro ang ng ating Mayor Marby at ng Team ABD. Alam naman po natin na ngayon po ay February, at pinagse-celebrate ng ating ng Batanggenyo ang Araw ng Mga Puso. Yes. At i-celebrate din natin yung Women's Month. Women's Month. Marso. Incoming, syempre, preparation. Ito na lang natin ang mga activity ng Team EBD po. Okay. Sa pangunguna po ng ating Mayor Marby at ang ating Congresswoman Beverly Rose A. Di Makuha. Okay po. So, kanina po, gusto ko lamang pong palawigin ang atin pong usapan dun po sa ating mag-aral at mananghalian. So, kanina po nabanggit ni Ma'am Shi na
meron po tayong MOA upang makapagtanim. Opo, at bilang chairperson po para sa Committee on Agriculture, alam po namin na kayo talaga hands-on. Napunta po talaga kayo doon sa mga field kung saan po may mga pagtatanim. So, para po sa inyo, ang kahalagahan po ng mga masusustansyang pagkain sa atin po mga estudyante ay gaano po ang magiging tulong nito lalo na po sa mga magulang? Bilang po isang ina, alam ko po na importante sa atin pong mga bata, lalo po at pumapasok, na yan po ay may masustansyang makakain. Opo. At nakakatuwa naman po at talaga pong programa ng ating Mayor Marby na yung mga bata na iyan sa abot ng makakaya po ng city government ay mabigyan ng libreng pananghalian. At ito nga pong MOA ay malaking tulong po ito sapagkat malaki pong kalupaan ito na matatamnan ng mga prutas, ng mga gulay, na ito pong makukuha dito ay magagamit sa patuloy na pagbibigay ng feeding program dito po sa una-muna po ang Bulbok at ang Balete Integrated School. At sa mga susunod pa po, magkakameron pa po ng mas marami pang school na ano po natin, na magiging recipient po nitong ating programa. At hindi naman po mapapagsabay-sabay yan. Kaya nga po, inuna muna natin yung 2 school. At patuloy naman po ang ating butihing mayor sa paghahanap po kung paano po ito mapapalaganap dito po sa lungsod ng Batangas. Ayun. So bago natin itanong ang last question ni Van for Ma'am Shi, batiin po muna natin ang mga nanonood sa ating ngayong umaga. Good morning po sa inyong lahat. From Teresa Gidao Moral. At good morning po sa Ma'am Shi Beautiful mula po kay Mar Alvis. Ayan po. At iba pa pong nanonood sa ating programa sa inyo. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun po. So, para po sa ating huling katanungan sa atin pong buting Ma'am Shi Chad Atienza. Ma'am Shi, ano pong inyong magiging mensahe para po sa lahat ng ating tagapanood? Maraming salamat Alvin, Van, sa pag-imbita ninyo dito sa inyong programa. At asahan po ninyo na meron pong Ma'am Shi Chad Atienza dito sa isa konseho. At handa po akong tumulong sa abot po ng aking makakaya. Ayun. So, may mga pagbati po kayong personal. Yes. Opo. Okay. Binabati ko po ang lahat po ng mga staff ko, lahat po ng mga taga City Agriculture's Office. Tunay nga pong kahanga-hanga ang inyo pong kasipagan at pagtalima po sa programa na inaatang sa inyo ng ating Mayor Marby Marinho. At hayaan po ninyo na isang tawag lang niyo po sa akin. Alam po yan ni Ma'am Flor na pag may kailangan pong MOA, may kailangan pong ordinansa, may kailangan pong maipasa, agad-agad nariyan po ang inyong Ma'am Shi Chad Atienza. At bago rin po ako magtapos, gusto ko rin pong batiin ang atin pong City Veterinarian. Yan. Ang ating kasama ko rin po yan sa komitiba, ang si Doktora Sheila. Magandang umaga po sa inyo. Pagka may problema po tayo doon sa mga nakakagat ng aso, ayan, dyan po naman tayo sa City Veterinarian. Ayun, opo. Ayun. At yung pong ating mga aso na dapat po na bakunahan. Yun, opo. At isa pa po, bago po ako magtapos, ang atin pong mga alagang aso, may ordinansa po tayo na dapat po yan ay maitali po natin at tayo po ay sumunod sa mga ordinansang ipinapasa ng City Government ng Batangas. Ayun. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, sa inyong pagsubaybay at harinawa po, pagkalooban pa po lahat tayo ng magandang katawan at mahabang buhay. Ayun. And with that, maraming salamat, Councilor Ma'am Shi Chad Atienza. Suking-suking na Palakad Streamline. Alam naman po ninyo, pag si Alvin o si Van, lagi po hindi po mapahindian. Ayun. At para din po malaman ng ating mga taga-lungsod ang ating pong mga programa. Yes, opo. Mga programa at mga pinapatupad po natin sa Sangguniang Panlunsod. Yan. Ayun. So with that po, maraming salamat, Ma'am Shi. Salamat, Ma'am Shi. At
nabigyan po kami ng mga kaalaman, bagong kaalaman po tungkol sa mga responsibilidad po ninyo bilang City Councilor. Ayun. At hayaan po ninyo, pag ako po ay may mga bagong naipasa pa rin mga ordinansa Apo. at resolution, mga MOA, ako po mismo ang mag-initiate sa inyo na ako imbitahin para po malaman ng ating mga kababayan dito sa lungsod ng Batangas. Yes po. At syempre, gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng bumati sa aking karawan nung isang linggo. Thank you so much po. Belated happy birthday At syempre, po. belated happy birthday po sa ating director ng Palakat Streamline, si Sir Yes, Sir Ivan Barza. Barza, na nag-birthday din po Yes, nung po. isang linggo. Pati po syempre si Rona Indayo Miss Rona Contreras. Contreras. At Happy birthday po sa January baby, Sir Alvin. Yes. Golden birthday. At Pero syempre hindi po po, halata ang At golden syempre po birthday sa ating ko, darating na February 9, advance happy birthday kay Monina Beredo Fernandez. Happy Ayan birthday, po. Happy birthday po Moni. sa lahat po na magbe-birthday. Apo, January yan. Mga January babies po sa atin po sa PIM. Yes, Sir opo. Ivan, si Miss Rona at si Sir Alvin. Ayun. At syempre gusto ko rin buong batiin si Pangulong Isoy Manalo ng Barangay Bilogo. Ganun din po si Inay Matilde Makalalad ng Barangay Gulid-Labak. Pati na rin po si Pangulong Mark Ben Makalalad. Magandang umaga po. Pangulo, dahil Pangulong Yun, birthday. apo. Happy birthday po sa lahat po ng Pangulo magbe-birthday. Apo. Siyempre po, happy birthday din po kay Dr. Eunice de Guzman ng Kolehiyo ng Lungsod ng Batangas. Happy belated birthday po, Dr. Eunice. Apo. Apo. At siyempre po, hi and hello po sa mga personal and staff ng ating pong Kolehiyo ng Lungsod ng Batangas na napakagandang paaralan po na libreng edukasyon. Actually, ongoing po ang ating pong registration dun po sa mga incoming na mga colleges po, yung pong mga ongoing registration po ngayon. Meron po tayong for financial management, Yes. for accountancy, BPED, yung mga basic, yung mga education program po, meron po tayo yan sa CLB na ang ating po mga pasilidad ay talagang hindi po nagpapahuli sa mga pribadong paaralan po dito po sa lungsod ng Batangas. Ayan. So, sa susunod na linggo naman, inyo pong abangan ang mga runners-up ng binibining lungsod ng Batangas. Kung nung nakaraang 2 linggo nakasama natin ang mismong binibining lungsod. Ang reigning 2026, Miss Nika Dadua ng Barangay Bilogo. Ngayon naman po yung 4 na runners-up ang makasama natin sa isang linggo. At syempre po, special shoutout po sa mga staff po ni Ma'am Shiched, si Ate Girlie Atienza, si Ate Niza, si Mercy, si Alan Gamier, at ang mga immersion po sa opisina ni Ma'am Shiched, si Shane at si Ryzen. Ayan. And speaking of Ate Nisa na nag-birthday kahapon. Ayun, kahapon. Happy birthday, Ate Nisa. Happy birthday, Ate Nisa. May utap ako sa iyo, hindi tayo magkikita. Opo. Ayun. At syempre, ngayon po, nagsa-celebrate ng birthday. Happy birthday to Lord Rick Gabriel or si Ethan. Hello! Happy birthday sa iyo. February 6. Opo, ngayon po mismo. And syempre, thank you so much, Gina Hair Salon, for my hair. Yun. Naka-plug ng konti. Thank you so much po sa akin pong hair kay Miss Gina po. Thank you so much. Ayun. May babatiin pa po tayo, Ma'am Shi. May mga babatiin pa po ba kayo? Binabati ko ang nag-ayos ng aking hair. Ay. Si Ma'am Shi. Si Ma'am Shi din. Si Ma'am Shi din. Ayun. At syempre po, maraming salamat po sa mga lagi nakatutok at nakaantabay sa ating programa tuwing araw ng Biyernes. Ito po sa ating FB page, Palakat Batangas City FB page. At syempre ito po ang ating programang Palakat Streamline. Muli ako po yung lingkod, Alvin Remo. Maraming pong salamat. Ako po yung lingkod, Vanessa April Villena. At Ma'am Shi, sabay-sabay nating bagitin ang ating programa at ito ang Palakat Streamline. Salamat po. Palakat Streamline. Palakat Streamline. Palakat Streamline.